Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang milagrong banal na Quran patungkol sa mga pinapaksa natin upang patunayan natin ang aklat na ito ay talagang kamangha-mangha at isa talagang milagro na hindi ito mapapasubalian ng nino paman. So, sa araw na ito ay dadakuhan natin kung saan ilang araw nilikha ang langit at lupa. Marami sa panahon nang wala pa ang banal na Quran, pinilit ng mga tao na halongkatin nila kung gaano katagal nalilikha ang lahat ng nilalang, mapasa kalangitan, kalawakan, at sa kalupaan. Until finally, sinabi ng ibang mga aklat na ang pagkalikha sa langit at lupa ay hindi nila tiyak kung paano ito ginawa ang prosesong pagkalikha ng langit at lupa at gaano katagal. That's why nag-imbento ang mga ibang aklat, patungkol pa naman ito sa pananampalataya, na linikha ang langit at lupa sa loob lang ng 6 na araw. Ba't ang sukat ay ang bilang lang natin ng araw na pagkasalukuyan? So nireject ito ng mga biologists or mga scientists at iba pa, rineject nila ito, hindi tama ang ganong katwiran. Kaya mababasa niyo yung ibang aklat na una pa yung damuhan yung mga pananim kaysa araw at saka buwan. 2 tanglaw ang ginamit nila sa kanilang aklat. So sabi ng mga scientists, paano mabubuhay ang halaman ng walang araw? Kung nauna pa ang halaman, puno sa buwan at araw, paano mabubuhay yon? Ang sagot nila, ano ba naman ang dahilan doon o masama doon kung nauna lang ng 1 araw yung halaman bago araw? Mamamatay ba yung halaman kung walang araw na 1 araw lang? Kaya ni-reject nila ito. Bakit? Can you imagine 1 araw lang, nalalika 1 araw lang, ang 6 na araw lang, at ang 6 na araw, bilang lang ng 6 na araw natin. Ganun lang kaaba ang pagkalika. Walang masama na maunang halaman bago ang araw, dahil 1 araw lang naman, di naman mamamatay yon. Ni-reject nila ito. Reject ang aklat na yan. Diyan pa lang, hindi na magkakatiwalaan ang anumang aklat pagdating sa pananampalataya kaligtasan. Maging ang mga ibang aklat, hanggat wala ang Quran, hindi nila na ipaliwanag kung gaano katagal linikha ang langit at lupa at sa pagitan nito at paano ang pasimula. Wala, hindi nila alam. Until finally, mabasa nila ang banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na linikha niyang 6 na araw ang langit at lupa, pero hindi ang bilang natin. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Huwa alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Meaning siya ang naglikha sa kalangitan at kalupaan at anuman sa pagitan nito sa loob ng 6 na araw. Sa banal na Quran. At marami pang aya na ganyan. Nalilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw. But parehas lang, yung sinabi natin kanina, 6 na araw din eh. No. Pero ang liwat ng ayam, Allah knows best, ito ay nangangahulugang long period. Pag sinabing long period, wala naman talagang nakakaalam nito, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, there is a possibility ang 1 araw ay umabot ng million years. Either billion years pwedeng umabot. Kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang 1 araw ay abutin ng ilang milyong years o bilyong years, kaya yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the scientists, they believe in Quran. Iyon ang tamaan nila. Ang 6 na araw at ang 1 araw, ang sukat ng araw ay million years. That is correct. Quran is correct. The Bible is wrong. Dediretsin ko na sinabi ko kanina.
Kasi Bible, 6 na araw, ayon lang sa bilang na araw natin. Nauna pa yung mga puno at halaman na uli ang araw. O sabi nila, maaari bang mabuhay ang halaman ng walang ng araw? Sabi nila, mga sama doon kung nauna lang ng isang araw ang puno, bagong araw. Wala nga naman masama noon. Nauna lang naman ng isang araw ang puno, bago araw. Ang masama noon, hindi matatanggap ng scientist na isang araw lang ang pagkalika na katulad ng bilang natin sa panahong ito. Bakit? Can you imagine? Halimbawa na lamang ang isang lupa, dati isang lupa to. Isang lupa. With 1,000,000 years bago binasag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa, binasag niya. Dati lang isang lupa to. Nung nilikha niya yung lupa, buo lang. Then after that, binasag ng Allah subhanahu wa ta'ala by way of magma. Darating ako dyan, inshallah, may magma kasi sa susunod. Tatapikin ko to. May magma kasi sa ilalim nating lupa na kung saan ito ang magbibiyak. Okay? So bibiyakin niya yung lupang ito. Ilalatag ito ng subhanahu wa ta'ala. Tatapikin ko sa susunod dito. Yung tectonic plates nito, dating isang buo, nagbasag ito, nagdalawa hanggang naging 7 na malalaking major na mga kontinente, hanggang nagkaroon na 10 minor continent, naglayo ito. Okay? So kung ito ay naglayo ng 1.5 centimeter, gano'n ba kahaba yung 1.5 centimeter? Kanibis lang nun. Every year, naglalayo ang nabasag na ito ng mga tectonic plate. Every year, nag-iiwalay, naglalayo 1.5 centimeter. Can you imagine sa isang araw, lalayo ang Amerika sa Pilipinas ng ganito kalayo? Kaya re-rejigan ka talaga nila. Kaya can you imagine, sa isang araw lang, sa isang taon, 1.5 centimeter lang ang paglayo nila. Ganun lang yun. Pagkatapos sasabihin mo isang araw, paano nagkalayo yung mga kontinente kung sa isang araw lang, nalika ang kalupaan? Diba? O sabihin na natin 6 na araw na katulad ng bilang natin, paano nagkalayo-layo ang kontinente? Kaya correct ang Quran, sabi nila, maaari lang itong mangyari kung ang isang araw ay million years. Dahil kapag ito ang nagkalayo, ang dalawang ito, kahit kwentahin mo taon-taon, 1.5 cm, 1.5 cm, 1.5 cm, kung milyong taon yan, hindi ba lalayo ang bawat kontinente na ito o tectonic plates? That's why they reject the Bible. And remember, the Bible, no Big Bang. Walang Big Bang ang Bible. Na tinapik natin kauna-unahan na isang piraso or nebula ang mundo't langit at lupa, magkadikit, then binasag ng Allah subhanahu wa ta'ala, bang, ng malaking pagsambulat. The scientists, they believe in Quran, but Bible, no Big Bang. So, malinaw na ang langit at lupa ay nilikha ito sa loob ng 6 na araw. But these 6 days, Allah subhanahu wa ta'ala said, ayam, this is the plural of yawmun, ayam meaning long term. At ito naman ay mapapatunayan natin, halimbawa, sa pagmakamundong pag-unawa ng tao. Ang isang araw para kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ating kaalaman, sa kanya isang araw sa atin 1,000 taon. Can you imagine? Isang araw para sa atin dito. Nang matapos niyang likay ng lahat, nandito tayo. Ang isang araw ngayon kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa ating pangunawa at kaalaman, ang isang araw sa kanya, 1,000 sa atin. So kaya nga lang Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng isang araw kahit na million years or billion years. At ang 1,000 ginawa niya bilang pangunawa natin ay sa bilang natin, isang araw sa kanya, 1,000 years sa atin ay sa bilang natin, it is enough para tayo ay mamangha. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa banal na Quran chapter 32 verse 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga pangyayari ay bumababa at bumabalik sa kanya sa bilang na ang isang araw ay 1,000 taon sa inyong bilang. Isang araw sa kanya, 1,000 taon ang bilang sa inyo. Meaning yung bumababa mula sa langit, sa unang langit ito, hanggang dito at babalik sa kanya, 500 years ang biyahe nito. Yung langit na nakikita nyo yan sa Ma'ud Dunya, there's a 500 years na paglalakbay yan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At kung bababa ka, another 500 years, akyat, baba, actually 1,000 years. Yung 1,000 years na yun sa ating bilang, sa kanya isang araw lang yun. Kaya ang ayaw, ang mga scientists, they believe in Quran. That one day na pagkalika ay kailangan million years. So 6 days, napakaraming million years or billion years ang ayam. That's why they believe in Quran.
Also, sinasabi nila noon, hindi nila alam noon kung ilang araw nilikha ang langit at lupa. Except, na sinasabi nilang nauna ang Biblia na nagsulat ng 6 na araw, linikha ang langit at mundo at lahat-lahat. Bakit reject? Kung nauna ang Biblia na nagsulat yan, bakit reject siya? Meaning, kahit na nauna ang Bible, alam natin, nauna yan pagkatapos ni Sallallahu Alaihi Wasallam, bago dumating ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ginagalaw na yan, pero ang katotohanan ay hindi nila alam ang 6 days na pagkalikha except malaman na lamang kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam o sa Quran na ang kalangitan at kalupaan ay linikha ng 6 na araw lahat ng nilalang. Bagamat kinopya na lamang ito, nagkamali pa sila ng sukat. Ginawa nila ang araw na isang araw kasukat ng bilang natin at ang pagkalikha ay nagkabaligtad-baligtad. That's why ibig sabihin talagang nangopya na nagkamali pa. Kasi ang Quran sinabi niya lang 6 na araw. Okay? Then pagkatapos ipinaliwanag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano niya ginawa ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw, watak-watak niya sa Quran, hindi arrangement yun. Hindi mo makikita yon. Ganun mag-reveal ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi katulad ng Biblia, pag nag-reveal parang kwento. Sa Quran hindi. Watak-watak siya. Yan ang dahilan, kaya hindi mo kayang dayain, lokohin, sirain ang Quran dahil kapag nag-reveal ang Subhanahu wa Ta'ala, watak-watak ang kasaysayan. Katulad ng paglikha niya rito, watak-watak din kung paano niya nilikha ang langit at lupa at sa pagitan nito sa loob ng 6 na araw. Now, paano ba ito nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang 6 na araw na hindi nila alam? Walang scientific research, scientists o mga aklat ang nakakaalam paano niya linikha ang 6 na araw na ito. Basta ang alam nila, 6 days. Kaya nagkwento sila kung anong gusto nila at binigyan ng liwanag ang gabi kaya ito'y naging maliwanag, tinawag itong umaga. At ang umaga ay linukluban ng dilim at tinawag itong gabi. Nanghula na sila ng mga araw-araw na ang arrangement ay baala na. Kaya nagkamali dahil hula ang mga arrangement. Hindi katulad ng Quran, agree ang mga scientific kung paano pinaliwanag ng samantala ang 6 days, they are agree. Paano ba ito nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pero bago ko puntahan yan, ilang langit ba mayroon tayo at ilang lupa mayroon tayo? Kita nyo? How amazing this Quran. Sinasabi niya kung ilan ang langit. Sinasabi niya kung ilan ang lupa. Hindi natin nakikita yan. Ang nakikita lang natin ang balat ng lupa at ang unang langit. Pagkatapos niyan, hindi na. At ito'y napatunayan sa pag-akyat ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang 7 langit na yan, inakyat niya, in Isra wal Mi'raj, pinapaksanan natin yan, sa buhay ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Siya mismo, nag-testify siya, at bawat kalangitan ay may mga propeta siyang nakakausap dyan. So, nakita ito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So, hindi nila alam dati rin kung ang langit ay ilan. Until finally, malaman nila na mayroong 7 langit. Yes. Bakit? Dahil nabanggit sa Quran Diba? Dahil nabanggit sa Quran. So, tinagay na rin sa mga aklat nila, they are agree na mayroong 7 langit. Ang lupa. Meron bang nagsabi na 7 ang lupa? Wala. Ang sinasabi nila, maraming level ang lupa. Kano karami? Ang sinabi ng Prophet, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 lang ang kalupaan. Meron din 7 kalupaan, 7 kalangitan. They are same. Unahin natin ang kalangitan na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ilan ang langit. Aniya, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa, siya ang lumikha sab'a samawatin tibaqa. Siya ang lumikha ng 7 langit ng patong-patong. Ang linaw ng Quran Siya ang lumikha, may manlilikha. Can you imagine, malilikha ba ito ng ribulto? Malilikha ba ito ng mga propeta at sugo na sinamba ng tao? Malilikha ba ito ni Isus o Isa alayhi salam? 7 langit? O anumang sinasamba ng mga tao maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya ganito kaganda ang programang ito Hindi mo kailangan makipagdebate sa mga tao kung gagamitin niya ang kanyang pangunawa, abay talagang hindi niya sasambay ng lilikha. Dahil bakit? Ay, nung kakaya niya maglikha ng langit. Samantalang Allah Subhanahu wa Ta'ala sinasabi niya, ako ang naglikha, siyang naglikha ng 7 langit at patong-patong. Meaning parang bubungan natin ito dito sa kalupaan ng mga kalangitan na ito. At itong patong-patong na ito, may mga space. Every space, 500 years na ng paglalakbay, ganito rin sila, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dahil umakyat siya, nakita niya yan. So pares ang space. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang lumikha ng
kalangitan, 7, sab'a samawat. 7 kalangitan ang linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, ito rin ay pinatunayan sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kalangitan ay mayroong 7 kalangitan na linikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ay paano yung kalupaan? Ganon din ang kalupaan, mayroon din tayong 7 kalupaan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya yan. Ang kalupaan ay kung paanong kalangitan, ganon din ang kalupaan. Kung paanong space niya, ganon din ang space ng kalupaan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, sabi niya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, siya ang naglikha ng 7 kalangitan. Wa minal ardi mitslahunna, at ganon din sa kalupaan katulad ng langit. Ang linaw At ganon din sa kalupaan, linikha niyang lupa, mitslahunna, katulad ng mitslahunna, meaning mga langit na yan. 7 rin ang kalupaan. Allahu Akbar. That's why mayroon tayong 7 kalangitan, mayroon tayong 7 kalupaan na hindi alam ito ng mga sinumang tao, maliban na basa lamang nila ang banal na Quran, at saka na nila nalaman, may 7 langit, may 7 kalangitan, may 7 kalupaan. Alhamdulillah. So in this situation, matagal na sa banal na Quran, ang sinasabi nilang, hindi, nauna kami dyan, bago pa yan, nabanggit ang banal na Quran, nauna na kami dyan, o bakit mali ang inyong sinabing 7 langit, 7 lupa, at bakit mali ang 6 na araw? Kasi kung tama ang 6 na araw, okay lang natanggapin ang pagkalikha ng langit at lupa, okay lang. But bakit ang arrangement palpak at ang araw na bilang isa lamang, katulad ng bilang natin, palpak dyan? It is clear na nire-revise nila ang aklat na yan. Walang Biblia na hindi ni-revise. Anong ibig sabihin ni-revise? Binabago. Bakit? Dahil may mali. Can you imagine revelasyon tapos i-revise mo? Meaning, nagkakamali yung nag-reveal ng kapahayagan sa mga propeta? Ang Quran, walang revise ito kahit kailan. Hindi ginalaw na natili sa original niyang wika. Walang revise. Bakit mo i-revise ang tama, ang totoo? Ito'y pagpapatunay na totoong aklat, no need to revise. Palpak na aklat, it need to revise. Kailangan baguhin, ayusin. Pero abang inaayos, nagkakagulo. Alhamdulillah. So in this situation, maipapakita natin at may pagmamalaki na ang Quran ay nagsabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, sa pagitan ito, lahat sa 6 na araw. At ito ay long term. At ilan ang langit? Sinabi ng subhanahu wa ta'ala, 7. Ilan ang lupa? Katulad na rin ng linikha kong langit. Parang sinabi mo na rin 7 because the Prophet sabi niya, 7 rin ang kalupaan. Kung paano linikha ng subhanahu wa ta'ala, ang kalangitan na 7 ay ganun din ang kalupaan. Now, paano ba nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Balikan natin ang lupa at langit sa loob ng 6 na araw. At dito natin makikita kung tatama yung isang araw na bilang, katulad ng bilang natin, o kailangan million years talaga. Unang-una, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala after the Big Bang, tapos ng malaking pagsambulat. Okay, nagwatak na yung langit at lupa, at sa pagitan nito lilikhain, nagkalayo na sila because of Big Bang. Pinaliwanag natin kung paano pumutok ito ayon sa pag-aaral ng mga siyensya. But they believe na may nagkaroon ng Big Bang bago pa nalikha ang langit at lupa, dating magkadikit ang mga ito at nasa banal na Quran na. And they believe in Quran. Detalyado Meaning, noong pagka-Big Bang, abang mayroon pang usok, natapik natin yung usok sa taas yung gas, gaseous mass, gaseous matter, nasa taas, na makapal na usok na parang may gas. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, linikha niya muna ang kalupaan sa 2 araw. At ang 2 araw na ito ay hindi kasulad ng araw natin. Subhanallah, biro mo, lilikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala, lupa, at gagamit siya ng proseso. Hindi katulad lamang ng isang milagrong salita, tapos na. Hindi dito. Gagamit siya ng proseso, in a natural understanding ng mga tao, kung gagamit siya ng proseso at gagawin niyang lupa, magbibilang ka talaga ng milyong taon. Hindi uubra ang 1 taon. That's why, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul a'innakum latakfuruna. Sabihin mo, Muhammad, tunay ba kayong hindi sumasampalataya sa Kanya, meaning kay Allah subhanahu wa ta'ala? Billadhi khalaqal arda, na siya ang lumikha ng kalupaan, fi yawmayni,
sa loob ng 2 araw, wa taj'aluna lahu andadan, dalika rabbil alamin. Dalika rabbul alamin. Sabihin mo, Muhammad, tunay ba kayong hindi sumasampalataya sa Kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha ng kalupaan sa loob ng 2 araw? 2 munang araw, kalupaan muna. At kayo ay nag-aakibat, sumasamba ng iba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala namang lilikha, kundi lilikha ko rin siya? Bakit mo sasambahin meaning yung lilikha ko? Lilikha ko lang yan. Ha? At siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ilang araw niya lilikha ang lupa? 2 muna. Nilikha niya muna ang kalupaan 2 at hindi niya ito nilatag. Take note, hindi nilatag ang lupa. Ginawa niya lang na isang tigkal. Ito ang tatapigin ko sa susunod. Arrangement ito eh. At agree rin ang mga scientific na million years na nanatili ang lupang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay isang tigkal. At ilalatag niya, palalawakin niya, ikakalat niya. Alhamdulillah. Napag-aralan ito ng mga scientific na mga I think this is biology ang mga nag-aaral dito. They are agree. Alhamdulillah. Remember, walang aklat na nagpakilala, nagpaliwanag ng ganitong uri ng paglilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila alam na inuna niya munang lupa, tapos langit, tapos lupa. Walang nakakaalam yan. Ang tanging Quran ang nakakaalam yan because ito ay tanda na isang tunay na revelasyon sa isang dakilang tagapaglikha na nakakaalam ng lahat ng bagay. So pagkatapos niyang gawin ang proseso, within 2 days, a million years, Allahu alam, Allah knows best, magpaimbabaw naman siya. Remember, hindi bumaba sa lupa ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi rin umakyat sa langit. Nasa taas ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilikha. Yung pagbaba at pag-akyat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay angkop lamang sa kanyang pang-unawa at hindi sa atin. Hindi natin katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung may nakikita kayo bumababa ng hagdanan, escalator, elevator, o ano pa man, walang katulad ang pagbaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamitslihi shay. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Wala kayong maaaring itulad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabing bumaba, ito ay ayon sa kanyang kapamahalaan, kaalaman kung paano bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na hindi natin ito mauunawan, hindi natin katulad ang pagbaba. Ang tanging nauunawan natin yung pagbaba. Ba't ang pagbaba niya hindi katulad natin? At hindi siya bumababa sa kanyang lilikha, siya nananatili sa kaitasan ng kanyang mga nilikha. At pagkatapos ng 2 days, nalikha niya ang lupa, isang tigkal, iiwanan ko muna. Okay, hindi niya pa ilalatag to, tigkal pa lang to. Bakit? Bakit ba? Bakit ba hindi pa nagiwalay agad? Gagamit siya ng proseso dito, paiinitin niya muna yung mga tectonic plates at walang magpapainit ito maliban yung magma sa ilalim ng karagatan, sa ilalim ng lupa, yung magmagmang yun, kailangan painitin to ng million years, babasagin ito ng subhanahu wa ta'ala at saka niya ipagwawatak, maglalabasan na ang mga ilog, ang mga bundok, ang mga lawa, ang mga lambak. Sa susunod ko tatapikin yon. Paano aubra isang araw doon? Ano sasabihin mong isang araw matutubo na yung pananim? Di ba? Napaka-imposible. Okay, balikan natin. Paano tutubo yung pananim sa loob ng isang araw na katulad natin? Lilikha niya muna ang taas. Sumakyat siya ng ito ay usok muna. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpaimbabaw sa itaas. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumastawa ila sama wa yadukan. At siya ay pumaimbabaw sa alapaap. Ito ay ayon sa kanyang kaalaman, kapamahalaan, hindi natin katulad ng pag-akyat na ito, abang ito ay usok pa. The gaseous matter or gaseous mass. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, after 2 days sa kalupaan, 2 days naman sa langit. Lahat ng kalangitan, lilikha niya, palalaparin niya, 2 days naman. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? In chapter 41 verse 12, in kanina chapter 41 verse 11, Pakadahun na sab'a samawatin fi yawmayni. Ayun ang linaw, fi yawmayni. At naganap niyang nilikha ang mga ito bilang 7 kalangitan sa loob ng 2 araw. Ang linaw kanina lupa, tinigtigang, buo, tigkal, iniwan niya, 2 araw. Ngayon, aakyat siya, linikha niya na ang langit sa 2 araw. Kasama na rito ang lahat-lahat. Okay? Fi yawmayni wa awha fi kulli sama'i amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifda.
Linikha niya ang langit at kalupaan, 2 araw at kasama na ritong itinakda sa kalangitan ang kanilang mga tungkulin at kautusan at aming pinalamutihan. Okay? Pinalamutihan, binigyang gayak ang kalangitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially mga bituin, na ito ay pambala sa mga jin. So meaning, ang mga yaan, mga bituin na nakikita nyo, that is a decoration. Ito lang sa maudun niya ang may bituin. Wala na yung pangalawa. Wala naman tao ron. Ba't gagayakan nyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito lang ang mayroon decoration. May araw, may buwan, may hangin, may buwan. Kung anong nakikita nyo, that is the decoration. At mayroon silang mga tungkulin, tulad ng buwan. Kapag may jinn na nakikinig doon na aakyat, babatuin siya ng shooting star para patay nito. Hindi makapang-umit ng utos kay Allah subhanahu wa ta'ala para pumunta sa manghula at sasabihin ng manghula, tapos magaganap, maniniwala mga tao sa manghula. At alos sambahin na ang manghula dahil accurate ang kanyang sinasabi. Kaya ang jinn di pinapayagan makarinig sa taas, pag umakyat papatayin para walang ibigay na balita sa kalupaan. So mayroon man mga gayak dyan, may mga trabaho yan tulad ng araw, tulad ng buwan. Yan ay may mga trabaho. Okay? So napakalinaw na ang Allah subhanahu wa ta'ala linikha niya rin ang langit at lupa. Dalawang araw muna. 2 araw sa lupa, tapos langit muna. So dahil ang Bible hindi niya alam ito, nanghula na siya ng 6 na araw at linikha niya ang liwanag sa dilim at nagkaroon ng liwanag, tinawag na umaga. Anong araw yon? Walang nakalagay. Di ba? Kasama ba yon sa unang araw, sa pangalawang araw, pangatlong araw, o gumawa ka ng sunod-sunod na araw? At bahala ka na magkwento kung langit ito, kung lupa ito, kung langit ito, kung lupa ito. Hindi. Dito sa Quran, malinaw. 2 araw muna sa lupa, hindi nilatag, buo lang. Iniwanan ng Allah subhanahu wa ta'ala abang nagpo-proseso. Kailangan mabasag ito because of magma. Allah knows best. Iniwan niya ito, kailangan million years. Iluluto niya yung mga tectonic plate para maghiwa-hiwala yung lupang yan. And then after that, inayos muna ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taas ng 2 araw. This is also long term, long period. 2 araw at lahat, 7 langit at lahat ng nasa kaitaasan ay inayos ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then after that na inayos ng Allah subhanahu wa ta'ala, muli ang lupa 2 araw. Para ano? Para naman ilatag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa susunod ko ito tatapikin. So mayroon ba tayong dalil pagkatapos sa langit ay bababa na naman siya para likhain niya ang kalupaan? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 79 verse 27 to 33, Aantum asyadu khalqan amis sama banaha? Kayo baga ay higit na mahirap likhahin kaysa sa kalangitan na itinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa itaas? Rapaasam kaha, pasawaha na kanyang itinaas, at ang kulandong nito ay kanyang ginawa doon. Inayos ang kaayusan lahat doon ng pagiging perpekto at ganap. Perpekto! Ganap! Kahit na lumalago yung lahat ng bituin, ang araw, ang buwan, mga planeta, walang nagbubungguan dyan, walang nagsasalpukan dyan. Hindi katulad ng paniniwala ng 80s na walang manlilikha. Sino magmamando sa napakaraming mga nakadesign sa taas at napaka-perpekto? Kung walang nagmamando dyan, walang nagdadrive, walang nangahawak, hindi kaya magsasambulat lahat sa taas yan? Kung aeroplano nga, 2 lang, nasasalpukan pa sa taas May nagmamando na nun. Paano pa yung mga yaan? That's why reject ang mga 80s sa paniniwala ng walang naglikha sa mga yan. Napaka-perpekto naman kung walang lumikha sa mga yaan. At mayroong mga revelasyon na tinanggap ang mga propeta at sugo na nagpapatunay na mayroong lumikha sa kanila. In this situation, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ba higit na mahirap likhahin? Kasi may mga taong ayaw maniwala na bubuhayin sila. Wala nang pagkabuhay na muli pag namatay ka. Ito isang tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? Ibig sabihin, walang pagkabuhay na muli pag namatay ang tao? Anong sabi ng subhanahu wa ta'ala? Higit ka bang mahirap likhain sa langit? Meaning kung bubuhayin kita, yung ba higit na mahirap? Kaysa sa kalangitang linikha ko ang langit sa taas na kung saan ito ay ginanapan ko ang pag-ayos, napaka-perpekto. Kung binuhay ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ka mang pinanggalingan ngayon pa kayo may nadurog ka lang, hindi ka niya kayang likhain. Noon nga, wala ka mang pinanggalingan Saan ba tayo galing noon? Galing tayo sa wala. Al-ataka al-insano, hinum minadahri, lam yakun shay'an madkura. Chapter 76 verse 1.
Hindi ba nakarating sa tao noon na siya ay noon siya ay nilikha ay mula siya sa wala? Kita mo, mula ka man sa wala noon eh. Isipin mo, saan ka ba galing? Sa nanay mo, sa tatay mo, sa similya? O bakit saan ba nanggaling yung similya? Galing kay Allah subhanahu wa ta'ala ang likha ng similya, pero noong wala pang nilikha, nasaan tayo? Nandun na ba tayo? Naka-ready na ba tayo? Wala! Galing lang kayo sa wala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon namatay ka, galing ka na sa katawan mo, may katawan ka, namatay ka, naduro ka. Ibig mo sabihin, may pinanggalingan ka, hindi kita kayang gawin? Noong wala kang pinanggalingan, nagawa kita. Kaysa ngayon may pinanggalingan ka, mas mahirap ba sa akin yun? Ano? Mas mahirap ka bang buhayin? Meaning, kaysa sa kalangitan, aking linikha ng perpekto, inayusan ko ang kalangitan ito. May ibig sabihin, mahirap ka pa dyan? Ang ganda nga naman ng pagpapantay ng samantala. Tingnan mo nga naman ng langit, napakalawak. Sasabihin mo, ikaw bubuhayin ka lang niya. Mahirap ka pa buhayin kaysa sa langit na yan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, wa agtasya laylaha wa akhraja duhaha. At ang gabi nito ay nilukuban niya ng kadiliman, meaning binigyan niyan dilim ang gabi. Okay? And then, wal arda ba'da dalika dahaha. At pagkatapos nito, nagkaroon na ng gabi. Umaga, meron na, ayos na, perfecto na. At pagkatapos nito, okay, wal arda ba'da dalika dahaha. At pagkatapos noon ay inilatag ko na ang lupa. Pagkatapos ng 2 araw, iniwan niyang buo, umakyat siya, linikha niyang langit at lupa 2 araw, linikha niya kalangitan 2 araw din, then bumaba na siya. Pangilang araw to? Pang-5 araw at 6 na araw, bababa na Allah subhanahu para ilatag niya ang lupa. Wal arda ba'da dalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'allakum wa li'an'amikum. At pagkatapos niya itong ilinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinalabas niya rito ang mga kabundukan, ang mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha bilang kapakinabangan sa atin. So meaning, lupa muna, 2 araw, langit, 2 araw at lahat doon sa taas, pagkatapos lupa, linatag niya na, binuo na niya, nandyan yung pananim, lahat na linikha niya, binuo niya na sa loob ng 2 araw. Bali ilan? 6 na araw. Pero paano niya ginawa ang proseso? 2 araw sa lupa, 2 sa langit, then balik sa lupa, 2 araw ulit sa lupa. Bali, 4 na araw ang pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa at 2 araw lamang sa kalangitan. Iyon ang pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 6 na araw kung paano nilikha ang lahat ng nilalang, 4 na araw sa lupa, lahat 2 araw lamang sa langit at sa itaas. Walang imbento, malinaw ang pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya sinabing straight na 4 na araw sa lupa at 2 araw sa langit. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, 2, bali 4, tapos 2 lang sa langit. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin sawwa lisailin. Ano sabi ng subhanahu wa ta'ala? Pinalagay niya sa kalupaan ang mga bundok na nakatitig na matibay, matatag sa ibabaw nitong kalupaan at nakapaloob ang biyaya, nakakalat na ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ilatag niya na sa kalupaan at tiniyak niya ang kabubuhay ng mga nilalang sa loob ng 4 na araw. So meaning ang lupa malinaw na 4 na araw, 2 nung una, buo muna, akyat muna din, linatag na lahat, 2 araw ulit, bali 4 na araw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkalika ng langit at lupa, 6 na araw, 4 na araw sa lupa, 2 araw sa itaas. Alhamdulillah. Now, ang tanong, bakit ba hindi pa nilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa? Ba't iniwan niya pang tigkal ito? Isang buo na tigkal ang lupa at lumakyat muna. Bakit ba hindi pa linatag yung tubig, yung lawa, bundok, karagatan, mga puno, pananim? Can you imagine, tutubo ba ang pananim ng walang araw? Oh, di ba? Kaya na-reject ang Biblia eh. Sabi nila, paano tumubo yung damot pananim ng walang araw? Isang araw lang naman nauna eh. Bukas nandun na yung araw eh. Reject. Bakit? Ba't isang araw lang bilang? Hindi million years?
O, di ba? So, bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala iniwan niya muna ang lupa na tigkal, damaan muna sa proseso kung gaano katagal siyang nakakaalam para magbaywaiwalay ang lupa at magsilabas ang mga batis, bukal, lawa, ocean, etc., mga bundok at lahat, iba. Sa susunod, itatapikin ko paano nagkaroon ng mga mountain, mga sumasabog na bundok, mga bundok, kung paano lumatag ang lupa, paano binatak ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa, ipaliliwanag natin yan according to the scientific research na sila ay agree sa Quran na ang lupa ay dating santigkal at nilatag lamang yan, hindi timanong nilatag, nakalagay na nakalapag, inilatag muna may proseso. So bakit, ang tanong, bakit ba kailangan ang lupa iniwan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa niya muna sa taas ang bituin, ang buwan, ang araw, ang mga ulap, ang magkaroon ng hamog, ang etc. hangin? Dahil hindi mabubuhay ang nilalang unang-una. Sabihin na lang natin, araw. Mabubuhay ba tayong walang araw? Million years ang usapan dito eh. Kung inilatag na ng Allah subhanahu wa ta'ala ito, sabihin natin hanggang 4 na araw, straight. Wala sa taas, walang langit, walang design, walang gayak, walang proseso. Paano tayo mabubuhay kung may tao, may animales, may isda, may pananim, may puno? Mabubuhay bang walang araw yan? Kaya hindi po pwede na ilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa agad lang wala ito sa taas. Kailangan niya munang gawin bago niya ilatag ang kalupaan na ito at maninirahan dito. So that's why, bakit ba? Paano ba nabubuhay ang araw, like for example, ang puno? Halimbawa, ang puno. Kumakain lamang ang puno, lahat ng halaman. Kumakain lamang ito dahil sa kaunting hamog. Kung may ulan, alhamdulillah. Yung amog na yon, minsan kasi, halimbawa, ito, wala namang ulan, paano sila, walang tubig? Hindi, yung hamog, may hamog yan, walang hamog. Hindi imposibleng walang hamog. May hamog, araw-araw. Yung hamog nandoon sa dahon. Yung hamog na yon, hindi niya ito makakain ng dahon maliban iluto ng araw. Kung walang araw, sino magluluto? Paano niya kakainin to? Kailangan sumikat ang araw at iluluto ng araw na yon, yung hamog na yon at papasok sa dahon yon, siya ang magiging pagkain niya para lumakas at mabuhay. And they call this photosynthesis. Kung walang araw, hindi pwedeng tumubo yung pananim. That's why, kailangan muna talagang likay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang itaas at kapag nalikay niya lang kailangan sa itaas para kailangan ng mabubuhay sa lupa at saka niya ilalatag ang lupa. Perfect! Perpektong-perpekto. Ang pagkalika ng langit at lupa, 6 na araw, 4 na araw sa lupa, 2 araw sa langit. Bakit 2 araw muna sa lupa, tapos langit, tapos balik sa lupa? Napaka-perpekto. Lininaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayang linawin ng ninumang nilikha maliban ng Quran. Perfect. Nakakamangha, nakapagtataka ang karunungan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a great, great miracle. Alhamdulillah. Now, ang tanong, bakit hindi ba linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kumpayakun ng agaran? Kumpayakun by saying kumpayakun. Sinabi ng subhanahu wa ta'ala kapag sinabi niyang mangyari, mangyayari na. On the spot mangyari. Ganun ba? Hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumilikha siya sa 2 kaparaanan. By saying at kumpayakun. Yes, alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, lumilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala by saying of kun fayakun. Kapag sinabi niyang mangyari, mangyayari. Yan ang talagang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mangyari at mangyayari anumang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala by saying kun fayakun. Mangyari at mangyari nga. Alhamdulillah. Now, bakit ba ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi niya nang nilapag ang lupa? Sabay-sabay na. Andiyan yung langit, kaya naman yun eh. Yes, kaya niya. Kaya niya yun. By saying kun fayakun, lahat tapos. Kaya niya yun. O bakit di ba pinatagal? Kaya naman pala yun. Maraming wisdom. Maraming benefits kung bakit yung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o kapag siya'y gumagawa, umaaksyon, na mangyari at mangyari 2 bagay. Kapag sinabi niyang gusto niyang gawin niyang agad-agad, by saying kun fayakun, ngayon din mangyayari. Like for example, sabihin natin, si Musa. Sabi niya kay Musa, o Musa, ihagis mo ang tungkod mo, magiging ahas yan. Pagkahagis ni Musa, ahas na. Kun fayakun. Pag sinabi niya kun fayakun, mangyari. Yun, nangyari na agad. On the spot nangyari. Bakit hindi na lang ganun kalupad kalangitan?
Kaya na niya naman yon. Hindi niya ginawa yon. Yes, because mayroong wisdom. Dalawa ang kun fayakun, mangyari at mangyari. Una, agad-agad. Mangyayari. Halimbawa pa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nung nagduduwa ang Prophet Musa alayhi salam na humihingi ng tubig para sa kanyang mga tao. May dala siyang stick. O sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idistas ka Musa, nang siya nagduduwa, nananalang kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa tubig. Para ikaw bihi sa kanyang mga tao, okay? Fakul nadrib bi asakal hajar. Sinabi namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ampasin mo ng yung stick ang bato. Fanfajarat min hutsnata asrata ayna. Fanfajarat minha atsnata asrata ayna. Lalabas dyan ang 12 bukal. Pag-ampas ni Musa alayhi salam, lumabas na ang bukal na tubig. On the spot by saying kun fayakun, nandyan yan. Walang proseso. Hindi na kailangan ng proseso. Hindi siya gumagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because they call this miracle. Kailangan lang ito ng miracle, milagro para ang mga tao ay makumbinsi na propeta, si Propeta Musa alayhi salam, upang sila'y patuloy na manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi niya ginawa ang maraming proseso, bagkus ay on the spot nangyayari, gumagamit lang ng instrumento ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga taong inuutusan niya. Dito, stick, si Musa alayhi salam, at nangyayari agad-agad. But alalahanin natin, ang kun fayakun ay maaari din itong mangyaring matagalan. Yes, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, kasi sinabi mo, mangyari at mangyayari. Halimbawa, natural lang sa tao, gawin nyo itong lugar na ito na ganito. Ha? Okay. At kailangan mangyari at mangyari. Mangyayari ba ngayon? Hindi, gagawin muna nila, may proseso. Mangyayari yon pero matagal pa. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lumilika ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niyang mangyari at mangyari, pero mangyayari nga, pero sa matagal na panahon. Gagamit muna siya ng proseso bago malika yun. Bakit na kailangan gumamit ng proseso? Ano ba ang kaibaan ng hindi gumamit ng proseso at gumamit siya ng proseso? Yung kay Musa, walang proseso. Timano, miracle, timano, nandyan na. Bakit ito gumamit pa ng million years ng proseso? Para magawa lamang ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, no, sabihin natin, kapag ang tao, pinakitahan mo siya ng kun fayakun, pinakitahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, example, kun fayakun, mangyari at mangyari. Nga nangyari ngayon. Pang! Andiyan na. Sasabihin mo sa tao ngayon, naniniwala ka bang ginawa yun ng Allah? Of course. Ganun lang ang sagot niyan eh. Of course. I believe because walang imposible kay Allah. Lahat ng bagay kaya niya. Maniniwala lang siya. Okay? Palagay mo kaya namangha siya ng labis? Namangha siya ng todo-todo? Napabilib ba siya ng todo-todo? O siya ay naniwala lang dahil naniniwala siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niyang gawin ng lahat ng bagay? Of course, naniniwala lang siya. Kumbinsido siyang magagawa yun. Pero kung ipakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang proseso ng pagkalika, hindi kaya siya lalong matutulala, hindi kaya siya lalong mapapabilib, hindi kaya siya lalong mamamangha sa linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kaya siya lalong magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine ang lupa, pagwawatakin ng Allah subhanahu wa ta'ala, in a million years, iluluto niya ito sa magma, at pagkatapos yung tectonic plates, ito ay kanyang paghiwalayin at palalabasin niya ang magma at gagawin niyang lava para magkaroon ng mga mountain na mga sumasabog na bulkan. Can you imagine, hindi ka magtataka? What amazing created. Sabi na, anong kamagama ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Of course, mabibilib ka kung may proseso, mabibilib ang tao na pakagaling talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba? Lalo kang mapapamangha, lalo kang mapapabilib, lalo kang titibay sa paniniwala at pasasalamat. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, kung nakikita mo ang proseso, na ang proseso hindi kaya gawin ng tao, ay yung mga miracles, kung nga nagmamagic lang, naniniwala sa mga nagmamagic, nakukumbinsi nila O, di ba? Pero kung gagamit ka ng proseso, na ang prosesong gagamitin ay hindi kayang gawin ng tao, ano kayang mararamdaman mo? Ano kayang mararamdaman mo? Hindi ba lalo kang magiging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, magiging matapat, mamamangha ka eh. Kita mo yung buwan nakalutang? O yan, nakikita natin, miracle yan, nakalutang, lumalangoy yan, may sariling orbit mga yan, araw, bituin. Can you imagine nakalutang yan? O di ba? Kaya ba ng tao palatangin yan? Hindi. Hindi. Pag gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala bagsak yan, babagsak niya talaga yan. At alam natin, mangyayaring babagsak talaga lahat yan. Pero kung makikita mo, yan ay mga miracle na likha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo alam ang proseso kung paano niya pinalutang.
Diba? Pero naniniwala ka na nandyan siya. Lilikha niya, kaya niyang palutangin yun. Pero kung ipakita niya ang proseso kaya sa iyo, kung paano niya ginawa yan, hindi ka ba mapapabilib sa kanya? Hindi ka ba mamamangha kay Allah subhanahu wa ta'ala? Halimbawa na lamang itong kalupaan na ilalatag niya, pakita niya ang proseso sa milyong-milyong years, at pagkatapos kailangan pala ang araw, ang mga gabi, at ang mga umaga para sa tao, para sa kanyang mga lilikha, kailangan ng lahat ng mga ito. What amazing creation. Hindi ba? Kaya iba ang may proseso kapag naglikha ng subhanahu wa ta'ala, lalo itong mabenefit sa tao. Lalo mabenefit sa tao yan kapag may proseso. Kapag walang proseso, miracle lang, yes, that's it. Bilib ako, totoo yan. Pero kung pakikita yung proseso, aba, mamamangha ka ng todo-todo, mapapabilib ka talaga ng todo-todo sa lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayang gawin ng tao. In this situation, one of the benefits kung bakit may proseso para ipakita niya sa tao kung paano niya ginawa ang isang bagay na masyadong nakakamangha na hindi kaya gawin ng lilikha para hindi ka sumamba sa mga lilikha. Bakit mo sasambahin na hindi kaya itong ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ipinakita niya kung paano niya lilikha ang bagay nito. Napaka-imposibleng gawin ng tao ito. Mas madali pang pumasok sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa magawa ng tao ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, kaya ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang proseso para mapag-aralan ng tao tulad ng mga scientists, para mapag-aralan nila taas na kaalaman nito na walang hanggan, nakakamangha, para ang tao magkaroon siya ng utang na loob na pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya sasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning tulong ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan yung proseso para ang tao akayin niyang sumamba sa kanya para pumasok sa paraiso, maligtas siya sa impyerno. Yun kasi ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang nilalang ay makapasok sa paraiso, niya lamang ang taong siya may ayaw. Kita mo, kung pa-miracle lang yan, madaling makumbinsing tao. Pero dahil sa prosesong ito, ang tao ay nagkakaroon ng tsansang dapat kong sambahin ang Panginoong manlilikha sapagkat napaka-imposibleng likhain ng mga tao ang kanyang mga nilalang na ito. At kailangan kong maging mapagpasalamat sa Kanya dahil kung di sa Kanya, hindi ako nakaapak sa mundong ito. Can you imagine, without gravity, hindi tayo pwedeng umapak sa mundo. Because of gravity, nandito tayo sa mundo. Sino lumikha ng gravity? Kaya bang gawin ng tao gravity? Kung walang gravity, yung core lang sa gitna ng mundong ito, yung may core na yan na may magma na halos kasing init ng araw, kaya hindi nasisira ang mundo because of the gravity. Pero kung walang gravity, kawawa tayo. Hindi tayo makaapak dito, kasambulat pa ang mundong ito. Diba? Ngayon, paano ka sasamba sa ibang lilikha kung ang mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinakita niya sa iyo kung paano niya ito ginawa? Paano mo sila sasambay na hindi kaya ng tao na gawin ito? So of course, nagpakita din ng Allah subhanahu wa ta'ala ng proseso bilang kapakinabangan sa tao. Para turuan ka niya na gumawa kayo ng isang bagay na gumamit kayong proseso. O, di ba? Kasi kung hindi ka gagamit ng proseso, hindi mo kayang gumawang milagro. O, di ba? Ipakikita yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang gumawa ng milagro. Kapag nakagawa ka ng milagro na hindi galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumamit ka ng jinn, nakisabwatan ka lang, daya lang, nandadaya lang kayo. Ang miracle kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So dahil hindi nyo kayang milagro, nagturo ang Allah subhanahu wa ta'ala isang proseso kung paano nyo gagawin ng isang bagay. Kaya ngayon, nakita nyo mga tao, kung ano-ano ang na-discover nila, na-invento nila, because of processing. Tinuruan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. But hindi magawa ng tao yung hindi gumamit ng processing. Kapag sinabi ng subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, mangyayari at mangyayari, yun ang hindi kaya ng tao. Kaya alhamdulillah, sa pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na may proseso o dumaan ng proseso, bakit pinatagal niya pa ang paglikha ng langit at lupa, million years? Ipinakita niya ang proseso dito kung paano niya ginawa upang tayo ay lubusang mamangha sa kanyang kaalaman, kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang tao madaling maunawahan na siya ang sasambahin maliban sa kanya ay walang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, ito ang isa lamang sa dahilan at marami pang dahilan alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ang nagbigay ng mga ganyang mayroong mga wisdom ay hindi natin kayang arukin ang kanyang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. But isa sa mga malinaw ay gusto niyang ipakita sa tao kung paano niya linikha sa isang bagay na nakapagtataka, kamangha-mangha at hindi tiyak na kayang gawin ng kanyang linikha. Isa lang ang gustong iparating ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka sasamba sa iba ng mga linikha na hindi kayang gawin ang ginagawa ko kundi sa aking kakarapat dapat sumamba dahil ako lamang ang makapangyarihan at makakagawa ng lahat ng bagay. So ito ay isang pag-aakay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit nandyan ang mga signs
Ito ay mga tanda para hanapin mo ang sinong lumika sa mga ito. Alamin mo kung sino ang lumika sa mga ito. Alamin ng tao kung sino ang lumika sa mga tandang yan na nasa paligid na napakarami. At kapag ito ay nasumpungan mo ang lumika nito at nakita mo ang proseso kung paano ginawa at tunay mamamangha ka at tunay makukumbinsi ka na siya talaga ang dapat sambahin, ang manlilika, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod kung paano naman ilalatag ng Allah subhanahu wa ta'ala within 2 days. Dalawa sa lupa, akit sa taas, 2 araw, then bababa na siya. Paano niya ilalatag ang lupa sa loob ng 2 araw? Ito ang ating pag-aaralan, inshallah. So ang naging topic natin ngayon, linikha ang langit at lupa sa loob ng maraming taon. The scientists, they are agree na matagal na proseso ang nangyari bago nalikha ang mga ito. But hindi nila alam na una pala ang lupa 2 araw, tapos akyat mula 2 araw sa taas, tapos balik sa lupa 2 araw. Yun, doon sila walang kaalam-alam sa mga sino mang tao o scientist na kung paano linikha ng subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Waalaikumsalam.